Isang nurse ang lumapit sa isang milyonaryo at pinayuhan siya na huwag dumalo sa nakatakdang pagpupulong. Kinabukasan, sa labas ng kanyang simpleng tahanan, nakaparada ang dalawang mamahaling sasakyan. Ang sinag ng umaga ay sumisilip sa mga bintana ng marangyang pribadong ospital, binabaha ng liwanag ang silid kung saan naghahanda si Jim Carter, isang higante sa industriya ng telekomunikasyon, upang lumabas na ng ospital. Sa edad na 57, si Jim ay nagkatawan ng tagumpay sa kanyang maayos na pagkakaayos na kulay pilak na buhok, balat na hinalikan ng araw, at ngiting nagmumula sa kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, ang mga nagdaang linggo ay naging mahirap para sa kanya. Ang pag-atake sa puso sa kalagitnaan ng isang mahalagang negosyong transaksyon ay nagpabago sa kanyang mga schedule na nagpilit sa kanya na ipagpaliban ang lahat ng kanyang mga gawain. Ngayon, matapos ang isang panahon ng paggaling, determinado siyang muling makontrol ang mga operasyon ng kanyang negosyo. Mr. Carter, handa ka na bang makalabas? Tanong ni Dr. Nelson, ang kanyang punong doktor, habang pumapasok sa silid. Tumango si Jim, halatang sabik. Oo, doktor, may isang mahalagang pagpupulong mamaya na hindi ko pwedeng palampasin. Ang mukha ni Dr. Nelson ay nagpakita ng pag-aalala. Alam mong iminungkahi ko ang hindi bababa sa isa pang linggo ng pahinga. Hindi pa lubusang gumagaling ang iyong puso. Ayos lang ako, sagot ni Jim nang may katiyakan, hindi nagbigay ng pagkakataon para sa pagtatalo. Marami na akong oras na ginugol dito. Kailangan ako ng kumpanya ko. Malalim na nagbuntong hininga ang doktor. Tinanggap ang kawalan ng silbi ng karagdagang panghihikayat. Sige, ngunit kailangan mong mangakong mag-ingat at sundin ng mahigpit ang aking mga alituntunin. Habang isinusukbit ni Jim ang kanyang mamahaling damit, nakatutok na ang kanyang isip sa mahalagang pagpupulong ng hapon, nakatakdang tiyakin ang multimilyong dolyar na kasunduan na mahalaga para sa kinabukasan ng kanyang kumpanya. Habang pinipirmahan ang kanyang mga dokumento para sa paglabas, isang kapansin-pansing batang nurse na may mahabang kayumangging buhok at mga matang misteryoso ang pumasok. Naramdaman ni Jim ang bahagyang pagkakakilala sa hitsura nito, ngunit agad niya itong binaliwala. Mr. Carter, nagsimula siya sa isang banayad ngunit matapang na tono. Alam kong maaaring labis na para sa akin ang sabihin ito, pero pakiusap, muling pag-isipan ang pagdalo sa iyong pagpupulong ngayon. Nagulat si Jim at tinaas ang kilay. Paumanhin, sino ka para payuhan ako tungkol sa aking schedule? Sandaling nag-pause siyang nurse, tila naguguluhan. Ang pangalan ko ay Hillary at pakiramdam ko ay pinakamabuting hindi ka na pumunta. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Bago pa makapagtanong pa si Jim, mabilis na lumabas si Hillary ng silid. Iniiwan siyang naguguluhan at bahagyang naiinis. Sino siya para magdikta ng kanyang mga kilos? Hindi pinansin ang nakakabagabag na pag-uusap. Ipinagpatuloy ni Jim ang kanyang paghahanda at umalis ng ospital. Piniling huwag pansinin ang mahiwagang babala ng nurse. Naghihintay na ang kanyang tsuper sa pasukan. Ang makintab na itim na sasakyan ay handa na para umalis. Dalhin mo ako sa opisina, Travis, utos niya habang umupo sa likurang upuan. Maraming trabaho ang naghihintay. Habang paalis ang sasakyan mula sa ospital, natagpuan ni Jim ang sarili na nakatingin palabas ng likurang bintana. Akala niya'y nakita niya si Nurse Hillary na nakasilip mula sa isang bintana sa ikatlong palapag. Ang kanyang mukha ay tila puno ng pag-aalala at marahil kalungkutan. Mabilis niya itong binaliwala, inuuna ang mga mahahalagang gawain ng araw. Ngunit isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit parang pamilyar ang mukha ng babaeng iyon? At bakit siya nagbabala na huwag dumalo sa pagpupulong ngayon? Habang pumapasok sila sa trapiko ng lungsod, hindi alam ni Jim
na ang simpleng babala na iyon ay magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Papalapit sa mataas na gusali ng Carter Telecommunications sa mataong distrito ng pinansyal, pumasok si Jim sa lobby, ikinagulat ng mga empleyado ang kanyang maagang pagbabalik. "Welcome back, Mr. Carter," bati ng kanyang asistenteng si Alicia na palaging may suot na makakapal na salamin at dala ang kanyang notepad. "Nasa conference room na ang board at hinihintay ang iyong pagdating." Tumango si Jim ng mabilis. "Salamat, Alicia. Pakiredy ang mga file ng Phoenix Project para sa pagpupulong." Habang umaakyat sa pribadong elevator patungo sa pinakamataas na palapag, iniisip ni Jim ang babala ng NARS tungkol sa pagpupulong. Mabilis niyang isinantabi ang mga ito, nakatutok sa mga gawain na kailangan niyang gawin. Pagpasok niya sa boardroom, nakita niyang abala ang lahat. Tumayo ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagmula sa taos-pusong mainit na pagtanggap hanggang sa may halong pag-aalinlangan. "Jim, nakakagulat na makita kang bumalik agad," puna ni Liam Carter, ang vice-presidente at matagal ng kaalyado ni Jim. "Sigurado ka bang kaya mo na ito?" "Ayos lang ako, Liam," sagot ni Jim, pilit na ngumiti. "Simulan na natin?" Maayos na nagsimula ang pagpupulong. Inilunsad ni Jim ang kanyang presentasyon tungkol sa Phoenix Project, isang makabagong inisyatiba sa sektor ng komunikasyon na inaasahang magtatakda ng bagong pamantayan sa industriya. Tahimik na nakinig ang board, nagtatanong paminsan-minsan. Habang nag-uusap, naramdaman ni Jim ang kakaibang tensyon. May mga palihim na sulyap ang ilang miyembro, mga mababang bulungan, at isang malinaw na pagkabalisa ang bumalot sa silid. Sa kalagitnaan ng kanyang paliwanag, nakita ni Jim si Liam na palihim na inaabot ang isang dokumento sa kapwa-miyembro ng board. Nanliliit ang kanyang mga mata nang makilala niya ang selyo na nakaukit sa papel. Walang duda, ito'y sa Global Communications, ang kanilang pangunahing karibal. Biglang tumimo kay Jim ang babala ng NARS habang pinagtatagpi-tagpi niya ang mga kakaibang pangyayari. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, pinatalas niya ang kanyang atensyon. Napansin ang mga detalye na hindi niya napansin kanina. Ang ilang miyembro ay umiiwas ng tingin, ang iba ay hindi maayos na natatago ang kanilang pagkabalisa. Pagkatapos ng pagpupulong, nakaramdam si Jim ng matinding pagod at pagkalito. Malinaw na may kakaiba, bagaman hindi niya matukoy ang eksaktong dahilan. "Magandang trabaho ngayon, Jim," sabi ni Liam, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi maitago ang kawalang katapatan sa kanyang mga mata. "Dapat nating ipagdiwang ang iyong pagbabalik. Kumusta ang hapunan sa bahay ko bukas?" "Sige, Liam, bukas," sagot ni Jim. Bagaman ang kanyang isip ay abala sa pagkalito, nakakalabas lang. Ang paglabas mula sa boardroom ay parang pagtakas mula sa isang dekada ng hirap. Ang mahiwagang babala ni Nurse Hillary ay bumabalik sa kanyang isipan, binabagabag siya ng katumpakan nito. Paano niya nahulaan ang problema? Puno ng determinasyon at takot, nagpunta si Jim sa kanyang opisina. Kailangan niyang suriin ang ilang dokumento at gumawa ng mga tawag. May mali at determinadong tuklasin niya ito. Nang makaupo sa kanyang upuan, naramdaman niya ang nakababahalang pagkaunawa na maaaring siya'y nasa gitna ng isang mapanganib na laro na may mga hindi kilalang manlalaro at mga hindi malinaw na patakaran. Ang mensahe ni Hillary na puno ng misteryo ay nagpakita lamang ng bahagyang bahagi ng katotohanan. Ngayon, si Jim Carter ay nahaharap sa isang dilema na nagbabanta sa pundasyon ng kanyang imperyo. Samantala, si Hillary, ang nurse na nagpasimula ng lahat ng ito, ay nakatanaw mula sa kanyang payak na apartment. Nagtatanong sa sarili kung tama ba ang kanyang naging intervention. Hindi niya talaga kilala si Jim, subalit may kakaibang pakiramdam ng pamilyar.
Habang ang araw ay bumababa sa likod ng abot-tanaw, si Jim ay bumalik sa kanyang marangyang tahanan, pagod mula sa mga revelasyon ng araw at naghahanap ng katahimikan sa pamamagitan ng pag-iisa at isang baso ng whisky. Ngunit may isa pang twist na naghihintay sa kanya. Mr. Carter, bati ni Sabrina, ang matagal na niyang tapat na tagapag-alaga ng bahay. May dumating na package para sa inyo ngayon. Inilagay ko ito sa inyong study. Kumunot ang noo ni Jim. Hindi niya inaasahan ang anumang delivery. Sa mabigat na pakiramdam, naglakad siya patungo sa kanyang ng mga aklat at ala ng matagumpay na karera. Doon sa ibabaw ng kanyang mahogani na mesa, naroon ang isang Manila envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinunit niya ito at tumambad ang nakakagulat na laman. Mga internal na dokumento, kumpidensyal na mga email at mga transcript ng tawag na naglalarawan ng malinaw na pagtataksil mula sa loob ng kanyang sariling board. Imposible, pulong niya hindi makapaniwala habang mabilis na binubuklat ang mga ebidensya. Nakadetalye ang mga plano na mga estratehiya para bawasan ang kanyang autoridad at maging ang kanyang mga kamakailang problema sa kalusugan upang paalisin siya sa kapangyarihan. Ang pangalan ni Liam Carter na bumabalandra sa mga dokumento ay nagwasak sa tiwala ni Jim. Ang pagtataksil ng isang malapit na kaibigan ay parang isang matinding dagok. Napaupo siya sa kanyang upuan at tila umiikot ang buong silid. Bumilis ang kanyang pag-iisip sa mga tanong kung sino ang naglabas ng mga dokumento at paano niya nagawang maging bulag sa katotohanan. Biglang napagtanto niya ang mga babala ni Hillary. Agad-agad niyang dinampot ang kanyang telepono at tinawagan ang ospital. Magandang gabi, kailangan kong makausap ang isang nurse na nagngangalang Hillary na naka-assign sa aking palapag noong ako'y naroon, sabi niya ng may pagmamadali. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumagot ang boses sa kabilang linya. Paumanhin po sir, ngunit walang nurse na may ganung pangalan dito. Natigilan si Jim. Kung hindi siya nurse, sino si Hillary at bakit siya nagbigay ng babala? Buong determinasyon, ginamit ni Jim ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan upang matuklasan ang katotohanan. Sa wakas, natuntun niya ang isang address. Malapit ng maghating gabi nang makarating siya sa isang simpleng gusali ng apartment. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa apartment 3B. Kumatok siya at bawat segundo ay tila humahaba hanggang sa bumukas ang pinto at tumambad si Hillary, ang misteryosong babae mula sa ospital. Mr. Carter, bati ni Hillary na tila inaasahan ang pagdating niya ngunit hindi lubos na nagulat. Inaantay ko kayo. Sinuri siya ni Jim, ang kanyang tingin ay matalim habang sinusubukang unawain ang kakaibang pakiramdam ng pagkilala. Sino ka ba talaga? At paano mo nalaman ang tungkol sa pulong? Malalim na huminga si Hillary, tila naghahanda upang ibunyag ang isang mahalagang bagay. Pumasok po kayo, kailangan nating mag-usap ng masinsinan at mas mainam kung nakaupo tayo. Habang pumapasok si Jim sa payak na apartment, ang kanyang mga mata ay nahatak sa mga larawan sa dingding. Isang litrato ang nagbigay ng matinding epekto sa kanya. Isang batang babae, nakahawig ni Hillary ngunit pamilyar sa ibang paraan. Iyan ay nagsimula siya ngunit natigilan. Ang aking ina, sagot ni Hillary, at ang dating kasintahan ninyo si Ava Rivera. Isang bugso ng hindi makapaniwalang emosyon ang dumaloy kay Jim. Si Ava, ang kanyang unang pag-ibig, ang babaeng inakala niyang patay na sa loob ng higit 20 taon. Ngayon, narito ang isang batang babae na mistulang larawan ng kanyang ina. Ako ang anak niya, inamin ni Hillary, nanginginig ang boses. At kayo, Jim Carter, ang aking ama. Ang katahimikan sa silid matapos ang pahayag ni Hillary ay halos mabigat na maramdaman. Pinagmasdan siya ni Jim ng mabuti
at sa kauna-unahang pagkakataon ay napansin ang mga katangiang walang alinlangang namana sa kanya, ang hugis ng kanyang ilong at ang determinadong titig sa kanyang mga mata. Ang lahat ay tila may katuwiran, ngunit wala siyang maipaliwanag. Paano? Tanong niya sa wakas, halos hindi makapagsalita. Ipinahayag na patay si Ava. 22 taon na ang nakalipas. Nandun ako sa kanyang libing. Umiling si Hillary, ang ekspresyon niya ay malungkot. Inimbento iyon ng aking lola. Ang katotohanan ay mas komplikado at ito ay direktang konektado sa sabwatan na kinakaharap mo ngayon. Napaupo si Jim sa isang upuan, labis na nabigatan ng kalagayan. Ang kanyang buhay na dati matatag at maaasahan ay unti-unting nawawasak sa kanyang harapan. Sabihin mo sa akin ang lahat, pagmamakaawa niya. Pinatatag ang sarili para sa kwentong maaaring magbago ng kanyang buhay ng lubusan. Habang nagsisimulang isiwalat ni Hillary ang mga matagal nang nakatagong lihim, ang lungsod sa labas ay patuloy sa walang patid na paggalaw. Walang kamalay-malay sa dramang nagaganap. Ang sabwatan laban kay Jim Carter ay mabilis na umuusad. Ang tunay na epekto nito'y hindi pa lubos na nauunawaan ng mga nasangkot. Sa loob ng payak na apartment ni Hillary, ang kanyang kwento ay nagkaroon ng anyo ng isang dramatikong nobela. Hindi naalis ang tingin ni Jim sa kanyang bagong natuklasang anak na unti-unting binubuksan ang mga patong ng panlilinlang. Ang lola kong si Kim Rivera ay palaging tutol sa relasyon ninyo ng aking ina, paliwanag ni Hillary. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa halo ng lungkot at determinasyon. Kumbinsido siya na sisirain mo ang mga pangarap ni Ava na maging doktor. Bumalik ang mga alaala ni Jim ng malamig na tingin at matatalas na salita ni Kim. Hindi nito kailanman itinago ang kanyang pag-ayaw sa kanya. Ngunit para lumikha ng kwento ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Nagpatuloy si Hillary, nang mabuntis ang aking ina, sinamantala iyon ni Kim. Pinaniwala niya ang aking ina na iniwan mo siya na may iba ka ng babae. Samantala, pinaniwala ka niya na namatay ang aking ina sa isang aksidente. Biglang tumayo si Jim, hindi mapigilan ang galit. Hindi ka panipaniwala. Minahal ko si Ava. Hindi ko siya kailanman maiiwan ng kusa at ang di umano'y kamatayan niya. Dumalo ako sa kanyang libing. Nakita ko ang kanyang katawan. Isang katawan na hindi mo sinuri ng mabuti, mahinahong sinabi ni Hillary. Inayos ng lola ko ang lahat. Ang selyadong kabaong, ang mga pekeng saksi, maging ang mga huwad na dokumento. Isa siyang babae na may malawak na koneksyon at impluensya. Dinampian ni Jim ng kamay ang kanyang mukha. Nahihirapang unawain ang laki ng panlilinlang na bumalot sa nakaraang 22 taon ng kanyang buhay. At si Ava, paano niya naisip na iiwan ko siya? Hinila ni Hillary ang isang kahon mula sa ilalim ng sofa at inilabas ang isang bungkos ng mga liham na nakatali ng kupas na laso. Hinaharang ng lola ang bawat sulat. Narito ang mga liham na ipinadala mo sa aking ina matapos sabihin ng lahat na patay na siya. Hindi niya kailanman nabasa ang mga ito. Nanginginig ang mga kamay ni Jim habang tinanggap ang mga liham. Agad niyang nakilala ang kanyang sariling kabataan at desperadong pagsusulat, puno ng mga deklarasyon ng walang hanggang pag-ibig para sa babaeng inakala niyang nawala na magpakailanman. Saan na ang iyong ina ngayon? Tanong niya, kinakatakutan ang magiging sagot. Namatay si nanay 5 taon na ang nakararaan, sagot ni Hillary. Ang boses ay puno ng lungkot. Cancer. Sa kanyang huling mga araw, isiniwalat niya ang lahat sa akin at inutusan akong hanapin ka. Noong mga panahong iyon, ikaw ay isang tanyag at mailap na tao na. Inabot ako ng maraming taon bago magkaroon ng lakas ng loob na lapitan ka. Isang pangalawang alon ng kalungkutan ang bumalot kay Jim nang mapagtanto niyang nawala niya si Ava ng 2 beses.
Una sa panlilinlang at pangalawa sa isang malupit na tadhana. At paano mo nalaman ang tungkol sa sabwatan sa loob ng aking kumpanya? Bigla niyang naalala ang orihinal na dahilan ng kanyang pagbisita. Isang malungkot na ngiti ang sumilay kay Hillary. Medyo aksidente lang. Nagsimulang magtrabaho ako sa ospital. Umaasa na maaring mag-cruise ang landas natin balang araw. Isang beses, narinig kong nag-uusap si Liam Carter sa telepono habang nasa koridor. Pinaplano niyang alisin si Jim at samantalahin ang panahon ng iyong paggaling. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, ngunit naintindihan kong kailangan kitang babalaan. Nalulunod sa bugso ng mga revelasyon, bumagsak si Jim sa sofa. Ang kanyang emosyon ay nag-aalimpuyo. Ang sakit ng pagkawala kay Ava, galit kay Kim, pagkalito sa pagtataksil ni Liam, at isang masalimuot na timpla ng kaligayahan at pangamba tungkol sa pag-iral ni Hillary. Muling nagsalita si Hillary na nagdagdag pa ng isa pang elemento sa sitwasyon nang ilabas niya ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa. Matapos kong marinig si Liam, nagsimula akong mag-imbestiga ng mas malalim. Ang flash drive na ito ay naglalaman ng mga detalye ng sabwatan, mga email, mga recording. Naniniwala akong may plano silang ibenta ang kumpanya nang hindi mo nalalaman. Hawak ang flash drive, naramdaman ni Jim ang bigat nito na parang puno ng paputok na potensyal. Hillary, nawawalan ako ng mga salita. Sobrang laki ng panganib na sinuong mo para dalhin sa akin ang katotohanan. Sa isang alanganing hakbang, iniabot ni Hillary ang kamay niya at hinawakan ng marahan ang kamay ni Jim sa kauna-unahang pagkakataon. Ikaw ang aking ama. Sa kabila ng lahat, lagi kong nararamdaman iyon. At ngayong natagpuan na kita, hinding-hindi na kita pakakawalan muli. Habang tinitingnan ni Jim ang mga mata ng kanyang anak na babae, nakita niya ang mga anino ng pagmamahal na minsan na niyang naranasan, pati na rin ang kanyang sariling refleksyon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang loob. Haharapin natin ito ng magkasama, wika niya ng mariin. Bubuwagin natin ang sabwatan na ito. Pagkatapos magkakaroon tayo ng oras upang tunay na magkaugnayan at buuin ang pamilyang ipinagkait sa atin. Nabuo ang isang ngiti sa mukha ni Hillary. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pangako ng mga luha. Perpekto yan, Dad. Ang simpleng salitang Dad ay nagpapatibay ng alyansa sa pagitan ng ama at anak na babae. Habang lumalalim ang gabi, siniyasat nila ang mga nakalap na dokumento, pinagsama-sama ang isang estratehiya upang harapin ang mga nagbabalak laban sa kanila. Hindi alam ni na Jim at Hillary, si Liam Carter at ang kanyang mga kasabwat ay mabilis na isinusulong ang kanilang mga plano sa mismong sandaling iyon. Ang laban para sa kontrol ng Carter Telecommunications ay nasa bingit ng pagsabog, dala ang mas mataas na pusta kaysa sa inaasahan nila. Sa mga sumunod na araw, sina Jim at Hillary ay nahigop sa isang buhawi ng aksyon. Magkasama nilang masusing sinaliksik ang bawat piraso ng ebidensya, mga dokumento, email at bawat posibleng palatandaan na maaaring magbunyag ng sabwatan. Si Jim ay naglalakad sa mga pasilyo ng kumpanya ng may maingat na kilos, ginagampanan ang papel ng hindi alam na CEO habang binabantayan ang kilos ng mga dati niyang pinagkakatiwalaan. Si Liam Carter, halimbawa, ay tila labis na kinakabahan, madalas na nagpapalinga-linga at pinaikli ang mga pag-uusap tuwing lumalapit si Jim. Isang araw, habang nagsusuri ng mga ebidensya sa apartment ni Hillary, isang mahalagang kaalaman ang biglang pumasok kay Jim. Ang Phoenix Project, mahina niyang sinabi habang binabasa ang mga dokumento. Hindi lang ito isang ordinaryong tech launch, ito ang sentro ng lahat. Nagmamasid si Hillary ng maigi at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Inilatag ni Jim ang mga dokumento sa harap nila at ipinaliwanag,
Ang Phoenix ay hindi simpleng update lamang. Ito ay kumakatawan sa kumpletong pagbabago sa industriya. Kung gagana ito gaya ng inaasahan, maaring baguhin nito ang buong larangan at maging napakahalaga para sa sinumang kakumpetensya. Tinapos ni Hillary ang iniisip ni Jim, kaya iniisip mong plano nilang ibenta ang teknolohiya. Tumango si Jim ng seryoso, hindi lang ang teknolohiya mismo. Pinaghihinalaan kong ang layunin nila ay ibenta ang buong kumpanya kasama ang Phoenix Project bilang pangunahing atraksyon at maipapusta ko na ang Global Communications ang nakapilang mamimili. Dahil sa revelasyong ito, pinatindi pa ng dalawa ang kanilang investigasyon. Ginamit ni Hillary ang kanyang kahangahangang kakayahan sa teknolohiya na lubos na hinangaan ni Jim upang ma-access ang mga naka-encrypt na email na nagpapatunay sa kanilang mga hinala. Tingnan mo ito, sabi ni Hillary isang gabi habang tinuturo ang kanyang laptop screen. Nakapag-ayos sila ng isang lihim na pagpupulong sa loob ng 3 araw. Naroon ang lahat ng mga kasabwat, pati na ang CEO ng Global Communications. Sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jim. Perpekto, doon natin ilalatag ang ating bitag. Ang kanilang estratehiya ay matapang at puno ng panganib, ngunit ito ay may potensyal na lubusang sirain ang mga plano ng mga sabwatan. Nagpasya si Jim na magtatawag ng isang hindi inaasahang press conference kasabay ng lihim na pagpupulong. Kasabay nito, si Hillary ay palihim na pupunta sa lugar ng pagpupulong upang makakuha ng hindi matatawarang ebidensya ng kanilang mga pakana. Sa bisperas ng kanilang nakaplanong paghaharap, magkasalo sina Jim at Hillary sa isang pagkain sa malawak na Carter Mansion. Ito ang unang beses ni Hillary sa tahanan ng kanyang ama at naramdaman niyang siya ay namamangha at bahagyang naiilang sa karangyaan na bumabalot sa kanya. Habang ibinubuhos ni Jim ang alak, may malalim siyang ekspresyon sa muka. Hindi ko inakalang mararanasan ko muli ang kagalakan ng hapunan ng pamilya sa bahay na ito. Salamat, Hillary, sa pagbibigay malayong ito. Nagbalik ang ngiti ni Hillary, halatang nadama ang emosyon. Hindi ko rin inakalang makikilala ko ang aking ama. Parang binigyan tayo ng kapalaran ng pangalawang pagkakataon. Habang tinatamasa nila ang kanilang pagkain na puno ng kwento at halahak ang hangin. Nagbahagi si Jim ng mga alaala ng kanyang kabataan kasama si Ava, habang si Hillary naman ay nagkwento ng mga magagandang alaala mula sa kanyang sariling pagkabata. Sa loob ng maikling sandali, ang mga pasanin ng kanilang kasalukuyang sitwasyon ay tila naglaho, napalitan ng nakakaaliw na init ng bagong pundar na ugnayan ng pamilya. Ngunit muling bumalik ang katotohanan matapos ang panghimagas. Tumunog ang telepono ni Jim, isang mensahe mula kay Liam. Jim, kailangan nating mag-usap, ito'y mahalaga. Bukas, 10 a.m. sa aking opisina. Ipinakita niya kay Hillary ang mensahe. Mukhang nagiging kahina-hinala na sila, kailangan nating mag-ingat bukas. Naglaho ang ngiti ni Hillary at napalitan ng determinadong ekspresyon. Handa ako. Ano man ang mangyari, Dad, magkasama tayo dito. Nang gabing yon, habang nagpapahinga si Hillary sa isang guest room, nanatiling gising si Jim sa kanyang silidaklatan, napapalibutan ng mga lumang litrato ni Ava. Habang tinititigan ang kanyang larawan, binigkas niya ang isang tahimik na pangako. Pangako ko, bulong niya sa larawan ng kanyang minamahal, ipagtatanggol ko ang ating anak at hahanapin ang hustisya para sa lahat ng ating naranasan. Kinabukasan, ang kalangitan ay nababalot ng kulay abo, mabibigat na ulap, sumasalamin sa tensyong malapit ng bumalot sa Carter Telecommunications.
Maagang dumating si Jim sa kanyang opisina, pinatatatag ang sarili para sa inaasahang pagharap kay Liam. Eksaktong 10:10 ng umaga, pumasok siya sa opisina ng dati niyang pinagkakatiwalaang kaibigan na ngayoy isang taksil na sumalubong sa kanya ng isang pilit na ngiti na nagsiwalat ng kanyang kaba. Jim, natutuwa akong nakarating ka. Simula ni Liam, tinuturo ang isang upuan. May isang mahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan. Umupo si Jim, ang muka'y hindi mabasa. Sige, magsalita ka, nakikinig ako. Naglinis ng lalamunan si Liam nang hindi komportable. Ang ilan sa amin sa board ay nagmuni-muni tungkol sa hinaharap ng kumpanya. Sa liwanag ng iyong kamakailang mga isyu sa kalusugan, iniisip namin na baka oras na para pag-isipan ang mga bagong posibilidad. Mga bagong direksyon, pag-ulit ni Jim, ginagampanan ang papel ng hindi nakakaalam. Ano ang sinasabi mo? Yumuko si Liam at binaba ang boses. Mayroon ng alok na pagbili mula sa Global Communications, isang napakaakit na alok, karapat dapat itong pag-isipan. Pinigil ni Jim ang kanyang tumataas na galit na natiling kalmado. At ang alok na ito, kasama ba ang Phoenix Project? Medyo nabigla sa direktang tanong, bahagyang natigilan si Liam. Oo. Ang Phoenix ay isang pangunahing bahagi ng kasunduan. Naiintindihan ko, sagot ni Jim habang tumatayo ng kalmado. Salamat sa pagpapaalam, Liam, pag-iisipan ko ito. Habang lumalabas ng opisina, naramdaman ni Jim ang tingin ni Liam na nakatutok sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang, lalo pang luminaw ang pangangailangan ng agarang aksyon. Oras na para kumilos. Kailangan nilang simulan ang kanilang kontra-atake agad. Habang kaharap ni Jim ang media, si Hillary, bagamat kinakabahan ngunit matatag, ay tahimik na nakihalo sa abalang kapaligiran ng Plaza Hotel, kung saan nagaganap ang lihim na pagpupulong. Nakasuot siya ng maingat na piniling kasuotan at ang kanyang peking ID ay nagbigay daan sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Habang gumaganap bilang isang hindi kapansin-pansing assistant, ang kanyang nakatagong recording device ay handa nang magtala ng bawat mapanlinlang na salita. Eksaktong 3:00 ng hapon, nagsimula ang press conference, mabilis na nagtipo ng mga mamamahayag sa conference room, ang kanilang pagkamausisa ay nahikayat ng biglaang tawag. Mga kababaihan at kalalakihan, mariing wika ni Jim, narito ako ngayon upang ibunyag ang mahahalagang pangyayari tungkol sa hinaharap ng Carter Telecommunications. Kasabay nito, sa isang marangyang suite sa Plaza Hotel, lihim na pumasok si Hillary sa pribadong pagpupulong ng mga sabwatan. Habang palihim siyang umiikot, ang kanyang aparato ay nagre-record ng mga mahihinang usapan tungkol sa pagbebenta ng kumpanya, isang pag-uusap na magtatakda sa kapalaran ng mga sangkot. Balik sa press conference, ang boses ni Jim ay pumailan lang ng autoridad habang inihahayag niya ang pasabog. Nalaman ko na ang isang pangkat sa loob ng ating kumpanya, kabilang ang ilang miyembro ng board, ay nagpaplano ng pagbebenta ng Carter Telecommunications sa Global Communications, ang ating pangunahing kakumpetensya. Nagingay ang silid, nagkaroon ng bulong-bulungan ng pagkagulat at walang patid na pag-click ng mga kamera habang inilahad ni Jim ang mga nakakapinsalang ebidensya. Ang mga mamamahayag ay abalang-abala sa pagsusulat, nahuhumaling sa drama na yumanig sa mga pundasyon ng industriya ng telekomunikasyon. Sa hotel, naramdaman ni Hillary ang bigat ng mga usapan na kanyang nirecord habang isinasapinal ng mga sabwatan ang kanilang mapanlinlang na kasunduan. Hindi alam na sabay na ibinubunyag ni Jim ang katotohanan sa press conference. Balik sa press conference, ipinahayag ni Jim at ngayon, narito ang hindi mapapasubali ang ebidensya ng sabwatan na ito. Ginawa niya ang isang makahulugang kilos patungo sa isang malaking screen
na biglang nagliwanag sa likuran niya na ikinagulat ng lahat sa silid. Ipinakita ng live feed ang negosasyon ni Liam Carter at iba pang mga miyembro ng board kasama ang mga ehekutibo ng Global Communications na naitala sa totoong oras. Ang silid ay sumiklab sa ingay ng mga tanong at pag-aagaw pansin habang sinusubukang iproseso ng mga mamamahayag at tagapakinig ang nakakagulat na mga eksena. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Jim at inihayag ang kanyang huling dagok gaya ng inyong nasasaksihan na hayag na natin ang pagtataksil. Ang lahat ng sangkot ay agad na sinuspinde at haharap sa mga legal na parusa sa kanilang mga ginawa. Habang patuloy ang pagbaha ng mga tanong, palihim na pumasok si Hillary sa silid at nakipagpalitan ng lihim at matagumpay na sulyap sa kanyang ama. Nagtagpo ang kanilang mga mata, nagbabahagi ng isang sandali ng tagumpay at ginhawa. Naipahinto ang sabwatan, ngunit para kina Jim at Hillary, ang tagumpay na ito ay nagsilbing simula lamang ng bagong kabanata. Ngayon, kailangan nilang harapin ang bunga ng kanilang matapang na pagbubunyag at ang mas malalim na landasin ng pagpapatibay ng mga ugnayang pangpamilya na matagal nang nawala sa kanila. Sa mga araw na sumunod sa iskandalosong press event, ang Carter Telecommunications ay nabalot ng kaliwat kanang aktibidad. Nagsimula ang mga internal at external na pagsisiyasat na nauwi sa pagkakadetain ni Liam Carter at ng kanyang mga kasabwat habang hindi humuhupa ang interes ng media sa iskandalo. Si Jim, na nasa gitna ng kaguluhan, ay walang tigil na dumadalo sa mga krisis na pagpupulong, investigasyon at media briefing. Halos walang oras na makapagpahinga. Gayunpaman, sa ilang sandaling katahimikan, palaging bumabalik ang kanyang isipan kay Hillary at ang kahangahangang pagkakataon na nagdala sa kanila pabalik sa isa't isa. Isang linggo pagkatapos ng kaguluhan, nakuha ni Jim ang pagkakataong makapagpahinga. Nag-ayos siya ng hapunan kasama si Hillary sa kanyang malawak na tahanan, sabik na mapalapit sa kanyang bagong kinikilalang anak na babae nang malayo sa mata ng publiko. Habang nagsasalo sila ng pagkain sa marangyang kapaligiran, hindi maiwasan ni Jim na mapansin ang pagkakahawig ni Hillary kay Ava, ang kanyang malumanay na pagkiling ng ulo, ang katatagan sa kanyang mga mata, ang kanyang tawa, lahat ay nagpaalala sa babaeng minahal niya noong dekada na ang nakalipas. Binuksan ni Jim ang katahimikan sa pagkamangha. Parang hindi pa rin makatotohanan na nandito ka, na totoo ka. Sumagot si Hillary ng mahiyain na ngiti. Minsan hindi ko rin maipaniwalaan, matagal ko nang iniisip kung paano kaya kung magkita tayo. Ang katotohanan ay lampas pa sa aking pinakamatayog na pangarap. Nabalot ng emosyon si Jim. Hillary, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa hindi ko pagiging bahagi ng iyong buhay. Kung alam ko lang sana. Pinutol siya ni Hillary ng mahina. Hindi mo maaaring malaman. Nahuli lang tayo sa isang sitwasyong hinabi ng mga aksyon ng iba at mga hindi ka nais-nais na pagkakataon. Ang mahalaga ay magkasama na tayo ngayon. Tinanggap ni Jim ang kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagtango. Tama ka. Nangangako akong magiging naririyan para sa iyo mula ngayon, anuman ang iyong kailangan. Lumalim ang kanilang pag-uusap, tumalakay sa pagkabata ni Hillary, ang kanyang pag-aaral sa nursing, at ang kanyang mga pangarap para sa hinaharap. Sinipsip ni Jim ang bawat detalye, sabik na buuin ang mga taon na nawala sa kanila. Habang lumalalim ang gabi, binanggit ni Hillary ang isang bagay na hindi pa niya naibubunyag. May isang aspeto tungkol kay Lola Kim na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ang pagbanggit kay Kim ay nagpapatigas kay Jim. Ano tungkol sa kanya? Tanong niya puno ng tensyon at inaasamang sagot. Huminga ng malalim si Hillary bago nagpatuloy. Ilang buwan na ang nakalipas bago ko nakontak ka, nakatanggap ako ng sulat mula kay Lola Kim. Nagtuwid ng upo si Jim, halatang umigting ang interes.
Isang sulat, pero hindi ba dapat ay pumanaw na siya ilang taon na ang nakakaraan? Umiling si Hillary. Iyon din ang akala namin ni Mama, pero lumalabas na buhay pa si Lola, namumuhay ng palihim sa South America. Ano ang laman ng sulat? Tanong ni Jim, puno ng tensyon ng tinig. Inabot ni Hillary ang kanyang handbag, kinuha ang lukot na sobre at iniabot ito sa kanyang ama. Mas mabuti, sigurong ikaw na ang bumasa. Nanginginig ang mga kamay ni Jim habang binubuksan ng sobre at nagsimulang magbasa. Mahal kong Hillary, kung dumating man sa iyo ang sulat na ito, ibig sabihin ay nagawa ko na ring harapin ang aking mga nagawang pagkakamali. Hindi ako umaasa ng kapatawaran mula sa iyo, sa iyong ina o kay Jim, pero kailangan kong linisin ang aking konsensya bago matapos ang aking panahon dito. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali ng paghiwalayin ang iyong mga magulang. Akala ko noon ay pinoprotektahan ko si Ava, pero labis akong nagkamali. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan ko kung paano ang aking panlilinlang ay hindi lamang nagpira-piraso sa kaligayahan ni Ava at Jim, kundi pati na rin sa iyo, mahal kong apo. Ang pagsisising ito ang bumagabag sa akin araw-araw mula noon. Kamakailan lamang, natuklasan ko ang isang sabwatan laban kay Jim sa loob ng kanyang kumpanya. Gamit ang aking mga lumang koneksyon, nagawa kong makakuha ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano ni Liam Carter at ng kanyang mga kasabwat. Naka-attach ang mga detalyeng ito sa isang USB drive na kasama ng sulat na ito. Bagaman alam kong hindi nito mababawi ang pinsalang nagawa ko, umaasa akong ito ay makatutulong upang maprotektahan si Jim at marahil ay makatulong sa muling pagkakasundo ninyo. Hillary, ang huling hiling ko ay hanapin mo ang iyong ama at ipaalam sa kanya ang katotohanan. At kung sakaling binabasa ito ni Jim, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Umaasa ako na, kung hindi mo man ako mapatawad, kahit paano ay maunawaan mong ang aking mga maling ginawa ay nagmula sa isang baluktot na pag-unawa sa pagmamahal. Sa lahat ng aking pagsisisi at pagmamahal, Kim Rivera. Bumitiw sa kamay ni Jim ang sulat habang ang kanyang isipan ay napuno ng bagyong emosyon, galit, lungkot, kalituhan at sa kabila ng lahat unti-unting lumilitaw ang isang bahid ng pag-unawa. Kailan ito dumating? Mahina niyang tanong, halos pabulong. 3 buwan na ang nakalipas, malumanay na sagot ni Hillary. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na hanapin ka. Ang impormasyon sa USB ay naging susi sa pagbubunyag ng sabwatan. Tumayo si Jim mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Lahat ng taon ng paghihirap ng mga pagkawala at ngayon ang revelasyong ito. Lumapit si Hillary sa kanyang ama, marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Alam kong napakaraming bagay ang kailangang tanggapin, pero naniniwala akong si Lola sa kanyang masalimuot na paraan ay sinusubukang bumawi. Habang hinarap ni Jim ang kanyang anak na babae, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mga luhang malapit ng pumatak. Hillary, hindi ko alam kung magagawa kong ganap na patawarin si Kim sa kanyang mga ginawa, pero nagpapasalamat ako na ang kanyang huling mga aksyon ay nagdala sa atin muli. Nagyakap ang mag-ama, isang matagal nang hinihintay na koneksyon na matagal nang nawala. Nang sila'y magkalayo, ang ekspresyon ni Jim ay puno ng determinasyon. Sa tingin ko panahon na para tayo'y maglakbay. Aniya, kailangan nating hanapin si Kim at wakasan na ang kwentong ito. Tumango si Hillary, ang mukha'y nagpapakita ng halo ng pananabik at pangamba. Sigurado ka bang handa ka nang harapin siya? Hinawakan ni Jim ang mga kamay ng kanyang anak ng mahigpit. Basta't nandito ka, pakiramdam ko ay handa akong harapin ang anumang darating.
Ang pribadong eroplano ni Jim Carter ay dahan-dahang lumapag sa Buenos Aires International Airport sa ilalim ng maliwanag na kalangitan ng tagsibol. Ito ang unang beses ni Hillary na sumakay sa isang pribadong jet at ang labis na karangyaan at bilis ng biyahe ay bahagyang nagpagulo sa kanyang pakiramdam. "Maayos ka lang ba?" tanong ni Jim nang mapansin ang maputlang mukha ng kanyang anak. Napilitang ngumiti si Hillary bilang tugon. "Oo, medyo natutulala lang, medyo malayo ito sa nakasanayan ko." Pinagmamasdan siya ni Jim na may halong pagsisisi at pagmamahal. Ipinahayag niya ang kanyang paghingi ng tawad. "Pasensya ka na, dapat naisip ko iyon. Sisikapin nating maging mas simple ang presensya natin habang narito tayo." Habang bumibiyahe patungo sa lungsod sa isang hindi kapansin-pansing nirentahang sasakyan, napansin ni Jim ang pagkamangha ni Hillary habang tinititigan ang kanyang paligid. Ang buhay na pagsasanib ng istilong Europeo sa arkitektura at ang masiglang espiritu ng Latin America ay isang nakakahalina at bagong tanawin para kay Hillary na hindi pa nakakalabas ng kanyang sariling bansa. Nag-check-in sila sa isang kaakit-akit na boutique hotel sa tahimik na distrito ng Palermo. Nang makaramdam ng ginhawa, inilatag nila sa mesa ang iba't ibang dokumento na may kaugnayan kay Kim. Isang sulat, isang USB drive na puno ng impormasyon at mga natuklasan mula sa isang pribadong detektib na kinontrata ni Jim. "Batay dito," sabi ni Hillary habang sinusuri ang mga dokumento. "Si Lola ay namumuhay sa ilalim ng alias na Mia Jenner sa isang tahimik na bayan malapit sa lungsod." Kumislot ang kilay ni Jim sa pagkalito. Bakit siya pipiliing tumira malapit sa isang malaking lungsod kung gusto niyang magtago? "Marahil," pabulong na sagot ni Hillary, "isang bahagi ng kanyang sarili ay umaasang matagpuan." Kinabukasan, nagtungo sina Jim at Hillary sa nayon na tinukoy sa kanilang mga natuklasan. Ito ay isang kaakit-akit na lugar na binubuo ng kolonyal na arkitektura at mga daang batok. Ang mga residente na hindi sanay sa mga bisita ay tumingin sa kanila ng may halong pagtataka at pag-iingat. Matapos magtanong sa ilang lugar, sa wakas ay narating nila ang isang payak na tirahan sa gilid ng bayan. Ang hardin ay siksik sa mga halaman, subalit may mga bakas pa ng dating kagandahan. Nang mabigat ang damdamin, kumatok si Jim sa pinto. Ang bawat segundo ay tila naging isang walang katapusang sandali hanggang sa marinig nila ang mabagal at maingat na mga yapak mula sa loob. Bumukas ang pinto at bumulaga sa kanila ang isang matandang babae na may maputing buhok at malalim na guhit sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kumikislap sa matalas na talino. Si Kim Rivera, na nangyay si kilala bilang Mia Jenner, ay tumingin sa kanila ng may halong pagkabigla at tanggap na walang magawa. "Inaasahan kong darating kayo balang araw," sabi niya sa isang pagod na tinig. "Pumasok kayo. Marami tayong kailangang pag-usapan." Pumasok sila sa isang simpleng palamuti na sala at bumalot sa kanila ang mabigat na katahimikan. Si Kim ang sa wakas ay bumasag nito. "Jim," sinimulan niya nanginginig ang boses, "walang mga salitang makakapawi sa pinsalang idinulot ko. Gayunpaman, nais kong maunawaan mo na ang bigat ng aking mga desisyon ay bumabagabag sa akin araw-araw sa nakalipas na 22 taon. Si Jim, na paulit-ulit ng pinaghandaan ang pagkikitang ito sa kanyang isipan, ay napatameme ng hindi inaasahan. Si Hillary ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. "Lola," tanong niya ng banayad ngunit may hindi matatawarang determinasyon, "bakit mo itinago ang katotohanan ng ganito katagal?" Pumikit si Kim, tila nadadaig ng bigat ng kanyang mga nagawa. "Sa simula, ito ay dahil sa pagmamataas. Akala ko ay pinoprotektahan ko si Ava," paliwanag ni Kim. "Ngunit habang tumatagal, takot na ang nagpatahimik sa akin. Takot sa mga magiging bunga,
takot na mawala ang aking anak at apo. Naghahanap ng mas malalim na pag-unawa, nagtanong pa si Hillary. At si Mama? Nalaman ba niya ang totoo? Umiling si Kim ng malungkot. Si Ava ay nagsimulang matuklasan ang ilan sa katotohanan bago siya pumanaw. Noon ko piniling magtago rito, hindi kayang harapin ang kanyang pagdurusa at pagkadismaya. Sa panahon ng pag-uusap na ito, tahimik na pinakikinggan ni Jim ang bawat salita. Sa wakas, inilabas niya ang kanyang saloobin. Ang tono ay kontrolado, ngunit puno ng emosyon. Inagaw mo ang lahat mula sa amin, Kim. Nawala ang mga taon, ang mga hindi mapapalitang sandali. Paano mo naisipang mas mahalaga ang sarili mong interes kaysa sa aming buhay? Hindi nagbigay ng anumang palusot si Kim, ang kanyang mga luha ay dumaloy ng malaya. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako, Jim. Ang tanging hangad ko ay marinig mo ang katotohanan mula sa akin habang may pagkakataon pa ako. Sa mga salitang iyon, dahan-dahang tumayo si Kim at naglakad patungo sa isang lumang mesa sa sulok ng silid. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang makapal na sobre ng Manila. Mabigat ang laman. Ito, sabi ni Kim habang iniabot ang sobre kay Jim, ay naglalaman ng lahat ng itinago ko sa iyo sa mga nakaraang taon, mga liham, litrato at mga piraso mula sa mga pahayagan. Sana makatulong ito na mabawi ang ilan sa mga sandaling nawala sa atin. Tinanggap ni Jim ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Sa tabi niya, ipinatong ni Hillary ang isang nakakapagpalubag na kamay sa kanyang balikat. Magkasama nilang sinimulang suriin ang mga laman ng sobre. Natutuklasan ang mga piraso ng isang pinagsasaluhang kasaysayan na hindi nila naranasan. Samantala, tahimik na nanunood si Kim, isang walang salitang saksi sa pagbubukas ng mga damdamin. Sa sandaling iyon, isang tahimik na pagkilala ang dumaan sa pagitan nila. Hindi na mababago ang nakaraan, ngunit ang hinaharap ay nasa kanilang mga kamay upang sulatin. Ang pagbisita kay Kim ay nagbigay ng mga kasagutan, ngunit nagbukas din ng mas maraming tanong. Magagawa bang tunay na magpatawad ni na Jim at Hillary? Paano kaya mapapanatili ang kanilang bagong relasyon sa harap ng mga revelasyon? Ang pinakamahalaga, anong mga hakbang ang gagawin nila gamit ang mga bagong natutunan? Habang bumababa ang gabi sa tahimik na bayan ng Argentina, ang hinaharap ng pamilya Carter Rivera ay kumikislap sa kawalan ng katiyakan, ngunit puno ng posibilidad. Ang paglalakbay pa uwi ay binalot ng katahimikan. Sina Jim at Hillary, lubos na malalim sa kanilang mga pagninilay, ay pinag-isipan ang mga malalim na revelasyon mula sa Argentina. Ang sobre na ipinagkatiwala ni Kim ay nakalagay sa pagitan nila, isang makabagbag damdaming koleksyon ng mga alaala at mga hindi natupad na pagkakataon. Pagdating nila, nilamon na ng gabi ang lungsod. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ibaba na parang mga nakakalat na bituin, walang alam sa mga personal na kwentong naglaladlad sa kanilang gitna. Hillary, simula ni Jim habang palabas sila ng paliparan, ang paglalakbay na ito ay napakabigat. Maaari ka bang manatili sa aking bahay ngayong gabi? Maaari nating tingnan ng magkasama ang mga nilalaman ng sobre. Tumango si Hillary sa pagsang-ayon na antig ang damdamin. Gusto ko yan, Dad. Ang salitang Dad ay tila kakaiba pa rin sa kanya. Ngunit sa bawat pagbigkas, tila natutugunan nito ang isa pang nawawalang piraso ng kanyang buhay. Pagdating sa tahanan ng mga Carter, nagsettle ang mag-ama sa nakakaakit na init ng study room. Si Sabrina, ang tagapag-alaga ng bahay, ay naghain ng tsaa at cookies bago tahimik na umalis, nauunawaan ang bigat ng sandali. Sa mga kamay na bahagya pa ring nanginginig, binuksan ni Jim ang sobre. Ang unang bagay na kinuha niya ay isang bahagyang kupas na litrato. Ipinapakita nito ang batang si Ava, nakangiti sa kamera,
Ang kanyang tiyan ay bahagyang bilugan sa ilalim ng isang summer dress. Iyon siguro ang mama nung ipinagbubuntis pa niya ako, mahinang sabi ni Hillary habang banayad na hinahaplos ang larawan. Tumango lamang si Jim, labis na nababalot ng emosyon. Ang pagtingin sa kabataan at maningning na mukha ni Ava at ang kaalamang na-miss niyang makasama siya sa mga sandaling yon ay muling sumira sa kanyang puso. Habang pinag-aaralan nila ng mas malalim ang mga nilalaman ng sobre, natuklasan nila ang isang koleksyon ng mga hindi na ipadalang liham ng pag-ibig, mga artikulo tungkol sa mga tagumpay ni Jim sa negosyo, at maging ang isang maliit na hibla ng blondeng buhok na walang dudang galing pa noong sanggol si Hillary. Habang lumilipas ang gabi at sinusuri nila ang mga bagay na ito, unti-unting nabubuo nila ang pira-pirasong kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang kanilang mga emosyon ay nagpalipat-lipat sa halakhak at luha habang nagsisimula silang paghilumin ang kanilang mga sugat. Nang sumapit ang madaling araw, natagpuan ni na Jim at Hillary ang kanilang mga sarili sa balkonahe, nababalutan ng liwanag ng umaga. Alam mo, nagsimula si Jim, binasag ang katahimikan. Lagi kong inisip na ang aking pinakamalaking pamana ay ang Carter Telecommunications. Akala ko iyon ang magiging pinakamahalaga kong kontribusyon sa mundo. Pero ngayon, ano ngayon? Mahinang tanong ni Hillary. Tinitigan siya ni Jim, puno ng pagmamahal at determinasyon ang mga mata at inamin, "Ngayon, napagtanto kong ang pinakadakilang pamana ko ay ikaw, Hillary. Nais kong gugulin ang natitirang mga taon ng aking buhay bilang ama na palagi kong dapat naging." Pumatak ang mga luha sa mga mata ni Hillary habang nilulunok niya ang mga salita ng kanyang ama. "Dad, ako, hindi ko alam ang sasabihin." Hindi na kailangan ng mga salita, muling tiniyak ni Jim, hinawakan ang kanyang kamay. "Ipaako mo lang sa akin na papayagan mo akong maging bahagi ng iyong buhay upang tunay kitang makilala." Sa isang matibay na pagtango, sinagot siya ni Hillary, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Ipinapangako ko." Habang ang unang sinag ng araw ay nagpipinta ng bumabangong lungsod, isang resolusyon ang namuo sa puso ni Jim na nagmamarka ng simula ng isang bagong kabanata. "Hillary, nagsimula siya ng mapanlikha. May iniisip ako. Nais kong gamitin natin ang mga natuklasan natin para sa isang mabuting layunin. Ano sa tingin mo ang paglikha ng isang foundation? Maaari nating tutukan ang muling pagsasama-sama ng mga pamilyang nagkahiwalay at magbigay ng mga scholarship sa mga nursing students bilang parangal sa iyong ina." Nagliwanag ang mukha ni Hillary sa kasabikan. "Napakagandang ideya niyan, Dad. At marahil, maaari rin tayong magsimula ng isang programa upang suportahan ang mga matatanda tulad ni Lola Kim, yaong mga nagkamali at naghahanap ng paraan upang makabawi." Lalong lumapad ang nangiti ni Jim, parehong nagulat at naantig sa maalalahaning mungkahi ng kanyang anak. "Napakatalino ng ideyang iyan, Hillary. Naniniwala akong sobrang ipagmamalaki ka ng iyong ina." Habang lumilipas ang araw, sinimulan nilang buuin ang kanilang pananaw para sa foundation. Pinili nila ang pangalang New Dawn Foundation na sumisimbolo sa bagong simula na kanilang ginagawa mula sa mga labi ng kanilang mahirap na nakaraan. Sa mga sumunod na linggo, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa New Dawn Foundation ng mga Carter. Ang media, na dati abalang-abala sa mga kontrobersya ng Carter Telecommunications, ay masiglang nag-shift ng atensyon sa magandang balitang ito. Muling napasailalim sa mata ng publiko sina Jim at Hillary, ngunit sa pagkakataong ito sila ay ipinagdiriwang dahil sa kanilang mga positibong kontribusyon. Ang paglulunsad ng New Dawn Foundation ay isang napaka-emosyonal na okasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon,
isinapubliko ni na Jim at Hillary ang kanilang personal na kwento na bumihag sa mga tagapakinig sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng pagkawala, pagtuklas at muling pag-asa. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Jim, "Ang aming kwento ay tungkol sa pagtubos at pangalawang pagkakataon. Natutunan naming hindi kailanman huli ang lahat upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan, magbuo ng mga koneksyon at ibalik ang mga bagay na tila nawala na ng tuluyan. Nais naming ang aming foundation ay magbigay ng parehong pagkakataon sa iba." Nakatayo sa tabi ng kanyang ama, ipinagpatuloy ni Hillary, "Inilaan namin ang pagsisikap na ito sa alaala ni Ava Rivera na ang pagmamahal ay walang hangganan. Ang kanyang pamana ng malasakit at pag-aaruga ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng gawaing ito." Ang mga dumalo ay isang halo ng mga dating kakilala at mga bagong mukha, kabilang ang mga dating kasamahan ni Jim na nasisiyahang makita ang bagong yugto ng kanyang buhay. Pati na rin ang mga nurse at doktor mula sa ospital kung saan nagtrabaho si Hillary na sabik na sumuporta sa kanyang mga gawaing pangkawanggawa. Sa pinakahuling hilera, isang pamilyar na figura ang tahimik na nanood, luha ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Kim Rivera na tahimik na bumiyahe mula sa Argentina ay nagmasid ng may halong pagsisisi at pagmamalaki habang ang kanyang apo at ang lalaking minsang itinaboy niya palayo sa kanyang anak ay nagsama upang bumuo ng isang makabuluhang bagay mula sa sakit na kanyang idinulot. Nang matapos ang kaganapan at nagsimulang magsikalat ang mga tao, lumapit si Kim kina Jim at Hillary nang may pag-aalinlangan. "Hindi ko alam kung tatanggapin niyo ako," sabi niya. Nanginginig ang boses, "pero kailangan kong masaksihan ito ng personal." Agad na tumugon si Hillary, niyakap ang kanyang lola ng mahigpit. "Masaya akong nandito ka," bulong niya. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, iniabot ni Jim ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Kim. "Salamat sa pagpunta," aniya, may kasimplihan ang tinig. Hindi pa ito isang ganap na pagpapatawad, ngunit isang simula ng proseso. Nang gabing iyon, habang binabalot ng dilim ang lungsod, muling natagpuan ni Jim ang kanyang sarili sa balkonahe ng mansyon. Kasama niya si Hillary at magkasama nilang tahimik na pinagmasdan ang kumikislap na mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Binasag ni Hillary ang katahimikan. "Alam mo, palaging naniniwala si Mama na ang mga bituin ay mga espiritu ng ating mga mahal sa buhay, nagbabantay sa atin mula sa itaas." May mapanglaw na ngiti at mga matang kumikislap sa mga luha na hindi pa pumapatak, sumagot si Jim. "Ang iyong ina ay sadyang isang romantiko. Gusto kong maniwala na may katotohanan doon, na sa isang paraan, nandito siya kasama natin, pinapanood ang ating mga tagumpay." "Nandyan siya," sagot ni Hillary nang may kumpiyansa. "Nararamdaman ko ang presensya niya." Nagbahagi ng isang sandali ng pagninilay ang mag-ama. Bawat isa ay lumulubog sa kanilang sariling mga pag-iisip. Sinabi ni Jim, "Hillary, hindi ko maibabalik ang oras na nawala. Pero nais kong malaman mo na anuman ang mangyari, ikaw ang aking prioridad. Palagi akong narito para sa iyo." Ipinatong ni Hillary ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama at tumugon, "Alam ko, Dad, at ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko rin. Pinasasalamatan ko ang Diyos na sa kabila ng lahat, muli tayong nagkaisa." Habang tumatagal ang gabi, nanatiling magkasama sina Jim at Hillary Carter, nakatanaw sa hinaharap na puno ng pag-asa at determinasyon. Alam nilang may mga pagsubok at paghilom na darating, ngunit batid din nila na sa tulong ng isa't isa, kaya nilang harapin ang anumang balakid. Sa malayo lampas sa mga bituin, ngumiti si Ava Rivera, kontento sa kaalamang nagtagumpay ang kanyang pagmamahal. Nagbabalik ang pamilya na matagal na niyang inasam.
Pagkatapos ng isang maikling sandali, iniabot ni Jim ang kanyang kamay kay Kim. "Salamat sa pagpunta mo rito," sabi niya ng tuwiran. "Hindi pa ito isang akto ng pagpapatawad. Hindi pa, ngunit minarkahan nito ang simula ng isang bagong bagay." Nang gabing iyon, habang unti-unting nilulunod ng mga anino ang lungsod, muling natagpuan ni Jim ang kanyang sarili sa balkonahe ng kanyang mansyon. Lumapit si Hillary at tumayo sa tabi niya, tahimik na pinagmamasdan ng kumikislap na mga ilaw ng lungsod. "Alam mo," basag ni Hillary sa katahimikan, "lagi sinasabi ni Mama na ang mga bituin ay mga espiritu ng ating mga mahal sa buhay na nagbabantay sa atin." Nadama ni Jim ang damdamin at pinayagan ng isang maliit na ngiti na gumuhit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa mga luha na kanyang pinipigilan. "Ang iyong ina ay isang tunay na romantiko. Gusto kong maniwala na tama siya, na sa ilang paraan kasama natin siya, nakikita ang lahat ng ating mga nakamit." "Nandito nga siya," sagot ni Hillary nang may katiyakan. "Nararamdaman ko ang kanyang presensya." Nanatili silang tahimik ng kaunti pa, bawat isa'y lumulubog sa kanilang sariling mga pagninilay. Pagkatapos sinabi ni Jim, "Hillary, alam kong hindi na natin maibabalik ang mga taong nawala. Pero gusto kong maintindihan mo na kahit ano paman, nandito ako para sa'yo. Ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng aking buhay." Inihilig ni Hillary ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. "Alam ko, Dad, at ikaw ang pinakamahalagang bahagi para sa akin. Nagpapasalamat ako na sa kabila ng lahat nagawa nating magkaayos." Habang lumalalim ang gabi, nanatiling magkasama sina Jim at Hillary Carter, inaasam ang isang pag-asa at determinadong hinaharap. Alam nilang may mga hamon pang darating, mga balakid na kailangang lampasan at mga dating sugat na kailangang pagalingin. Ngunit sigurado rin sila na magkasama kaya nilang harapin ang anumang pagsubok. At sa malawak na kalangitan, si Ava Rivera ay ngumiti, masaya ang kanyang puso sa pag-alam na ang kanyang pag-ibig ay nagtagumpay sa wakas, na nagbuklod sa pamilyang lagi niyang pinapangarap. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw. Kung oo, mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga katulad na kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at magbahagi ng inyong opinyon tungkol sa kwento sa seksyon ng komento sa ibaba. Kita-kita tayo sa susunod na video.